Porting. Ah. Di sa ulo ra gid di sa ulo ra gid ko nakalimot na noon ko. Sige na. Ah. Yan. Oh, what's up? Mga kababayan ko. Mga pare ko. Mga sis, bro. O ano mang tawag, lolo, lula. O aki. Wow. O aki. O orak sa bata, di ba? Ganito. Ang daming nagsasabi, galit na galit sa taong sinungaling. Bakit naman? Siguro naman, oo. Magagalit ka dapat pag ikaw ay pinagsisinungalingan ka na, lalo na sa girlfriend mo, sa siyota mo, sa asawa mo, sa mister mo, kung sino dyan. Dapat magalit ka. Pero hindi lahat ng pagsisinungaling ay masama. For example, no, halimbawa, mayroon kang iisang anak, mahal na mahal mo. Mahal na mahal mo yung anak mo. Laking gulat mo ngayon, biglang pumasok sa loob ng bahay mo, talagang hinihingal. Hindi siya sa pagsalita sa'yo. Nagtatago kagad sa loob ng bahay mo. Apang, ngayon, sabihin mo ba na ang anak mo nandyan sa loob? Siyempre, magsinungaling ka, sabihin mo na, ay, wala po dito yung anak ko, bakit ano bang atraso? Mag-usapan na lang natin. O sir, ano bang atraso ng anak ko? Pero nandoon yung anak mo sa loob. Nagsinungaling ka nga, sinabi mo na wala. Kasi kung sabihin mo nandoon sa loob, payag ka pa, napatayin yung anak mo. Iisa ng anak mo, mahal mo. Di ba? So, Hindi totoo yan. Ng pagsisinungaling ay masama. Kung ang boyfriend mo, halimbawa, may kadit, tinatanong mo, sinong kadit mo? Sabi niya, wala. Hindi totoo yan. Masama yon. Masama yon dahil bakit ka mo? Nagsisinungaling siya sa girlfriend niya. Pero, paano naman kung yung pagdidit nila ay walang malisyos? Ini-invite lang siya sa pagkain, ini-invite lang kung anong pinag-usapan nila, kung about business ba? Pero nagsinungaling siya dahil takot siya na magkahiwalay kayong dalawa. So, hindi lahat ng pagsisinungaling ng isang tao ay masama. Hindi lahat ng pagsisinungaling ng isang tao ay masama. Di ba? Oh, yun lang po, mga kababayan ko dito sa Pilipinas, kasi ako po ay Amerikano talaga.